Mahangin naman sa loob ng sabungan pero tumatagaktak ang pawis ni Hilario ng mga sandaling yun. Kasalukuyan siyang nakatayo at pinanonood ang malupit na laban ng dalawang manok. Hindi nakatiis kaya kinuha niya ang pamuna sa bulsa ng pantalon at pinunasan ng pawis sa buong mukha. Ilang beses pang nagpalitan ng salpukan ng dalawang manok hanggang sa tumalon sa ere ang isang tandang at natamaan ng tari ang leeg ng kalaban nito. Nangingisay na bumagsak sa sahig ang isang manok. Sa kasamaang palad ay nawalan niyo ng buhay. Doon na naghiyawan ang mga taong may pusta sa nanalong manok. Sa kasamaang palad, hindi yun ang pinustahan ni Hilario. Kaya ang masakit, talo na naman siya. Paano ba yan, Hilario? Mukhang inaalad ka ngayon ah. Olads ka na naman. Pang-aasar ni Ferdy kay Hilario sa sinapit ng tinayaan nitong manok. Kilala si Ferdy sa lugar na yon na malaki at malakas kung pumusta sa sabungan. Malas ko ngayon, pero makakabawi rin ako. Oo naman, pero may pera ka pa bang pantaya? Kung wala na, pwede kitang pautangin. Kaya nga lang, may kaunting tubo. Saglit na napaisip si Hilario sa sinabing yun ni Ferdy dahil gusto niya ngang makabawi. Simple lang, total. 1 o 2 linggo lang naman ang palugit ko bago ako maningil. Sapat na ang oras na yun para makabayad ka. Paano naman kung hindi ka agad ako makabayad? Yun lang. Madadagdagan ng tubo syempre. Mas mahirapan ka mabayaran kapag lumobo ng lumobo yung tubo. Alam ko naman kayang-kaya mong bayaran agad yan. Ikaw pa ba? Syempre gagalingan mo lang ang pagkilatis ng manok kung saan ka pupusta. Ganun lang. Kaya lang, alam mo na, baka magalit ang asawa ko kapag nalaman niyang umutang ako para makapanabong lang. Naku, yari talaga ako. Ano ka ba? Bakit mo kasi sasabihin sa asawa mo? Alam mo, isa pang malas yan sa sugal. Malamang baka kinukontra ka rin ng asawa mo Naku, kapag hindi ka niya sinuportahan, mahirapan ka talaga manalo. Lagi ka talagang talo. Ano, uutang ka ba? Sige. Pautangin mo nga ako. Pero maliit lang muna. Susubukan ko kung mababawi ko yung talo ko ngayon. Mga, 2,000 lang siguro muna kung pwede. O sige, madali naman akong kausap pre. Basta ikaw. Kinuha ni Ferdy mula sa bulsa ng pantalon ang isang bungkus ng pera. Inabot niya ang 2,000 kay Hilario, saka umalis para mag-alok pa sa iba kung may gusto pang umutang ng pera. Nagpatuloy naman si Hilario sa pagpusta hanggang sa unti-unting naubos din ang inutang niyang pera. Talaga yatang minamala siya ng araw na yun. Malungkot at bagsak ang balikat na nagpaalam siya sa mga kasamang kagaya niya ay nananabong din. Pagka-uwi sa bahay ay sinalubong siya ng malakas na talak ng bunganga ng kanyang asawa. Saan ka na naman galing, Hilario? Kanina pa kita hinahanap. Hihingi ako ng pera dahil wala tayong bigas sa uulamin ngayong gabi. Wala akong pera dito. Paano walang pera? Nasaan ang sinahod mo kahapon? Galing ako ng sabungan ngayon. Natalo lahat ng sahod ko Abay, tinamaan ka talaga ng lintik, Hilario. Paano na tayo niyan ngayon? Anong kakainin natin sa loob ng 1 linggo? Mangutang ka muna sa tindahan. Sabi mo, babayaran ko sa sahod sa Sabado. Ganun na muna. Anong mangutang? Nakalimutan mo na ba halos mag-iisang buwan ka nang hindi nakakabayad dun sa tindahan? Sinisingil na naman nga ako ni Aling Maria kanina Ano na namang idadahilan ko ngayon? Gawan mo na lang muna ng paraan. Dumiskarte ka naman. Lagi na lang bang ako ang iisip ng paraan sa mga problema natin? Napapagod din naman ang utak ko, no? Alam mo kung anong problema? Yang pagkahumaling mo sa sugal. Kung hindi pa nahisabong ang iniintindi mo, di sana hindi dyan nauubos ang sahod mo. Minamalas ka naman lagi. Ayaw mo pang tumigil. Doon na nagpanting ang tenga ni Hilario. Sa bumugsong galit ay wala sa hinagap na nasakal niya ang asawa. Tumama ang likod ni Rhea sa dingding. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sa totoo lang, ikaw ang malas sa buhay ko Kung hindi mo binabalasa ang swerte ko, di sana nananalo ako sa sabong. Kaya lang napakatabil niyang dila mo Kung ano-anong kamalasang sinasabi mo sa akin.
Dapat yata dyan pinuputol na eh. Ano, gusto mo? Bitiwan mo ako. Nasasaktan ako, Hilario. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo pa tinikom yung bunganga mo. Simula ngayon, ayoko nang makakarinig mula sa'yo tungkol sa pagsasabong ko ha. Tanda mo yan. Kapag narinig ko pa yan, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Malilintig ang kapalalo. Binitiwan ni Hilario ang asawa habang ang babae naman ay halos ubuhin habang hinahabol ang hininga. Inis na lumabas ng bahay si Hilario. Nakasalubong pa ni Benji ang ama pero hindi siya nito pinansin. Pagpasok ni Benji sa bahay nila ay naabutan niya ang ina na nakasalampak sa sahig at wala pa ring tigil sa pag-ubo sa inabot sa kanyang ama. Ma, ano pong nangyari? Ikuha mo ako ng tubig. Agad namang tumalima si Benji sa utos ng ina. Hinagod pa niya ang likod nito. Ano to, ma? Nag-away na naman ba kayo ni Papa? Ano pa ba ang bago doon? Lagi naman kaming nag-aaway. Pinagbuhatan ka po ba niya ng kamay? Sabihin niyo sa akin. Natahimik si Rhea. Hindi niya alam kung sasabihin niya ang totoo sa anak. Kahit siya'y nagtataka sa inaasal ng kanyang asawa. Kahit dati na madalas silang mag-away, ay hindi naman siya nito sinasaktan ng pisikal. Pero kanina pag uwi galing sa sabong, bigla siyang sinaktan ni Hilario. Ma, magsabi ka ng totoo sa akin. Hindi niya ako sinaktan, anak. Nagsigawan lang kami kaya sumakit ang lalamunan ko. Tandaan niyo to, ma. Kapag nagawa ka po niyang saktan, ako mismo makakalaban niya. Hinaplos ni Rhea ang buhok ng anak na si Benji. Kahit kailan ay ito lang ang tanging kakampi niya at nakakaintindi sa kanya sa lahat ng bagay. Oo, huwag kang mag-alala, anak. Kapag ginawa yun ng papa mo sa akin, sige, isusumbong ko siya sa'yo. Sinabi niyo yan, ma. Teka lang, may pagkain ka na bang naluto, ma? Medyo nagugutom na kasi ko eh. Teka lang, anak. Maghahanap ako ng pwedeng lutuin dito. Tiisin mo muna ang gutom mo, ha? Habang namumroblema si Rhea kung saan hahagilap ng makakain nilang mag-ina, si Hilario naman ay kasalukuyang nasa inuman ngayon. Nanalo kasi ang kumpare niya sa sabong, kaya naman nagpainom ito. Kinakantsawan pa siya na mahina at malas sa pinipiling manok na pinupustahan. Sinasakyan na lang ni Hilario ang bawat biro sa kanya ng mga kaibigan, pero sa isip niya ay talagang kailangan niyang bumawi. Kailangan niyang manalo ng maraming pera para makabayad siya sa lahat ng kanyang mga pinagkakautangan. Humahapay at lasing na umuwi si Hilario ng gabing yon. Pagdating niya sa bahay nila, ay kinalampag niya sa kwarto ang kanyang asawa. Nagugutom ako. Ipagain mo nga ako. Nananaginip ka ba ng gising? Walang pagkain kaya huwag kang maghanap ng wala. Wala kang kwenta. Wala kang talagang kwenta. Hindi ka man lang naghanap ng paraan para makapagluto ng pagkain. Anong klaseng asawa ka ba, ha? Lagi ka lang dito sa bahay eh. Isa ka pa sa kailangan kong palamunin, buisit ka. Obligasyon mong palamunin ako kaya huwag kang magsalita na akala mo wala akong silbi dito sa bahay. Kung gusto mo, bumalik ka sa kainuman mo at doon ka makikain. Ngumisi lang si Hilario sa sinabi ni Rhea hanggang sa tumatawa na ito. Asar naman na nahigang muli si Rhea sa kama nila. Itinakip niya ang unan sa muka para hindi marinig ang kung anumang sasabihin ng kanyang asawa. Kinabukasan, masakit ang ulo na gumising si Hilario ng umagang yon. Hawak-hawak ang ulo na pinilit niyang tumayo. Pagkalabas sa kwarto ay nagulat pa siya nang makita niya ang oras. Dahil 9:00 na pala ng umaga. Bakit hindi mo man lang ako ginising? Hindi tuloy ako nakapasok sa trabaho ngayon. Tingnan mo anong oras na oh. Sino bang may kasalanan? Iinom-inom ka kasi tapos ako ngayon ang sisisihin mo kung bakit hindi ka nagising. Makipag-inuman ka ulit para bukas hindi ka makapasok. Ganun ang gawin mo. Ang dami mo namang sinasabi. Buti pa ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Bilisan mo. Nakabusangot na sumunod si Rhea sa asawa. Habang nagtitimpla ng kape ay iniisip niya kung lagyan niya ng laso ng kape nito para matigok na.
Muntik pa siyang humagalpak ng tawa sa naisipang kalokohan. Pagkalapag ng kape sa harap nito, ay nagpaalam siya sa asawa. Hilario, aalis muna ako. Oh, saan ka naman pupunta? Pupunta ako sa ate ko. Susubukan ko kung makakahiram ako ng pera. Naawa ko kay Benji eh. Pumasok sa eskwelahan na wala man lang baon. Maghahanap na rin ako kung merong hiring sa palengke. Mahirap nang umasa sa sahod mo. Mamumuti lang ang mata nating lahat sa gutom. Asya, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Di naman kita pinipigilan eh. Tama yan, magtrabaho ka. Para naman maranasan mo rin ang hirap na nagtatrabaho. Tsaka, para may katuwang ako sa pagbabayad ng utang. Ha? Anong katuwang? Ikaw ang umutang kaya ikaw ang magbayad sa lahat ng pinagkakautangan mo. Ang swerte mo naman. Idadamay mo pa ako ipinatalo mo lahat sa sabong ang perang inutang mo. Asya, o na, sige na. Lumayas ka na. At lalong kumikirot ang ulo ko kapag naririnig ko ang boses mo eh. Nakakairita ka. Nagdabog na umalis si Rhea at ibinagsak ang pagkakasara ng pinto at umalis na agad. Humigop naman ng kape si Hilario habang iniisip kung ano ang gagawin niya sa araw na yon dahil nga hindi siya nakapasok. Ano kayang gagawin ko? Mabuti pa magtabas na lang ako ng damo sa likod bahay. Malalago na ang damo dun eh. Baka tirhan na ng ahas. Delikado. Pagkaubos ng kape ay hinanap ni Hilario ang gulok sa kusina. Nang makita ay pumunta siya agad sa likod ng bahay nila. Nagsimula siyang magtabas ng mga damo. Namataan niya ang isang maliit na punso na nakadikit sa pader. Kumuha siya ng pala at bareta de cabra para gibain ang tumpok ng lupa. Nang masira niya ang punso ay laking gulat ni Hilario nang biglang may marinig siyang boses. Hoy! Bakit mo naman sinira ang aking tirahan? Hinagilap ng lalaki ang maliit na boses na nagsasalita pero wala siyang makita. Naisip niya na baka binibiro siya ng anak ng kapitbahay nila. Inangat niya muli ang hawak na bareta de cabra at akmang tutusukin ang ibang bahagi ng lupa. Pero muli siyang may narinig na nagsalita. Tigilan mo na ang ginagawa mo kung ayaw mong isumpa kita! Dahil doon ay natigilan sa ginagawa si Hilario. Ibinaba niya ang hawak at hinanap ang nagsalita. Paglingon niya sa likod ay nagulat siya nang makita ang maliit na tao na hanggang tuhod lang niya ang taas. May mahabang balbas at kulay berde ang lahat ng suot nito. Mula sa damit, sapatos at sombrero. Sino ka? Ako si Bigel! Saan ka galing? At bakit ganyan ang itsura mo? Diyan ako galing! Sinira mo lang naman ang bahay ko! Itinuro ng duwende ang wasak na punso. Halos mawala naman ng ulirat si Hilario. Hindi talaga siya makapaniwala na duwende ang nakakausap niya ng mga oras na yon. Hindi ko sinasadya na sirain ang bahay mo, kaibigan. Tahimik at matagal na akong naninirahan dito sa likod ng bahay nyo. Pero ngayon lang nangyari na sinira ang bahay ko. Hindi nga yung ginagalaw ng asawa mo eh. Patawarin mo ko. Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Gusto mo ba talagang malaman kung ano ang gusto ko? Sunod-sunod na tango ang itinugo ni Hilario. Hindi naman napansin ng lalaki ang kakaibang ngiti ng duwende. Saglit itong tumalikod sa kanya at pagharap muli ay saka sinabi ang nais niya. Gusto kong gawan mo ako muli ng tirahan. Kapag nagawa mo yun, may pabuya kang matatanggap mula sa akin. Totoo ba yan? Hindi mo ba ako binibiro? Nasa itsura ko ba ang nagbibiro? Alam ko kung ano ang kailangan mo. Gusto mo sabihin ko pa? Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano. Lagi kang natatalo sa sabong at marami kang utang na kailangan bayaran. Tama ako, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Hilario sa narinig niya. Paano nitong nalaman na yun nga ang problema niya? Sige, gagawin ko ang bahay mo. Basta ipangako mo sa akin na tutuparin mo sinabi mo, ha? Simulan mo na ang paggawa ng bahay ko kung ganon. Sa isang iglap ay parang bulang nawala ang duwende. Kahit saan lumingon si Hilario ay hindi niya na makita ang maliit na nilalang. Kinusot-kusot pa niya ang dalawang mata
At baka namalikmata lamang siya pero alam niya sa sarili na totoong naganap yun. Kahit may pag-aalinlangan ay tumayo si Hilario. Naghakot siya ng lupa para madagdagan ang sinirang punso. Tanghali na nang matapos sa ginagawa si Hilario. Tagaktak ang pawis niya sa buong katawan at hinihingal na naupo sa damuhan. Kaibigan, naayos ko na ang bahay mo. Nasaan ka? Sana magustuhan mo ang ginawa ko. Ito na oh. Naghintay pa ng may katagalan si Hilario pero walang sumulpot na duwende. Napahilamos na lang siya sa muka saka tumayo na. Kakain at magpapahinga muna siya dahil kumakalam na rin ang sikmura niya. Hapon na nang magkasabay na dumating ang mag-inang sina Benji at Rhea. Naabutan ng babae na nakahiga sa sofa ang asawa at mahimbing na natutulog. Diretso naman ang anak nilang si Benji sa kwarto para magpalit na ng damit. Si Rhea naman ay inasikaso ang dalang ulam na lulutuin. Lubhang napakabait ng ate niya dahil binigyan siya ng bigas, ulam at mga grocery. Alam naman kasi nito kung ano ang sitwasyon niya sa piling ng kanyang asawa. Pinapayuhan na nga siya nitong iwan ang asawa pero iniisip ni Rhea ang kanyang anak. Ayaw niyang lumaki itong sira ang pamilya. Hanggang kaya niyang magtiis ay gagawin niya para lang manatili silang buo at sama-sama. Naniniwala at umaasa pa rin kasi siya na magbabago ang kanyang asawa pagdating ng tamang panahon. Hindi nagtagal ay nagising si Hilario dahil sa mabangong aroma na naaamoy. Lalong kumalam ang kanyang sikmura. Mula umaga ay wala pa siyang kinakain. Puro kape ang laman ng kanyang tiyan. Pagkabangon ay dumiretso siya sa kusina. Binuksan niya ang kawali at tumambad sa kanya ang mabangong aroma ng tuyong adobong manok. Oh, buti naman at gising ka na. Tara na, kumain na tayo. Oh, buti rin at nakadilihensya ka ng pambili ng ulam natin. Binigay yan ni ate. Alam mo naman na hindi ako matitiis nun. Benji anak, tara na at kakain na. Paglapit sa mesa at pagkaupo sa silya, halos mamuwalan si Hilario sa sunod-sunod na pagsubo ng pagkain. Nagkatingi na naman ang mag-ina sa inasal nito. Sarap-sarap ng niluto mo. Mauubos ko yata itong buong sinaing eh. Sige lang, kumain ka ng kumain. Sana naman bukas pumasok ka na sa trabaho. Hindi kumibo si Hilario at nagpatuloy lamang siya sa pagkain. Nang matapos ay nagpahinga sa likod ng bahay ang lalaki. Nagsindi siya ng sigarilyo at panay ang hit-hit habang nakatanaw sa punso na ginawa niya. Muntik pang maibuga ni Hilario ang usok nang biglang sumulpot na naman sa harapan niya ang duwende. Oh! Bigla-bigla ka namang sumusulpot. Pasensya na at ngayon lang ako nagpakita. Mukhang nagawa mo na ang bagong bahay ko ah. Oo, kahit tignan mo pa. Mas pinalaki ko pa nga yan eh. Nakita ko nga. Dahil sa ginawa mo, bibigyan kita ng gantimpala. Isang kailingan lang ang tutuparin ko, ha? Kahit ano bang kailingan eh, kaya mong ibigay sa akin? Oo naman. Walang imposible sa kagaya ko. Yun nga lang, dapat ay pag-isipan mong mabuti ang hihilingin mo. Dahil bawal nang bawiin sa oras na magsabi ka na. Ano naman ang magiging kapalit sa isang kahilingan ko na yon, Aber? Hindi ko pwedeng sabihin pero malalaman mo rin kung ano. Depende kasi yan kung sa mabuti o sa masama mo gagamitin ang kahilingan mo. May naisip na ako ngayon na gusto ko. Ang totoo, gusto kong swertihin ako sa sabong. Gusto ko, kahit kailan, ay hindi na ako matatalo pa para dumami ang pera ko at yumaman ako. Ano? Pwede ba yon? Kaya mo? Pwede. Sabi ko naman sa'yo, walang imposible sa akin. Ipapamukha ko ngayon sa mga kasamahan ko sa sabong na pwede ko silang talunin at lamangan. Ano, sigurado ka na ba? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Siguradong sigurado na at hindi na magbabago ang isip ko. Sige, humanda ka. Ang iyong hiling, aking tutuparin.
masama man o mabuti. Pagkumpas ng kamay ni Bigel ay nawala ng malay si Hilario. Tahimik siyang bumagsak at biglang nawala ang duwende. Kakatapos lang maghugas ni Rhea ng pinagkainan nila at isasara na sana niya ang pinto sa likod bahay nang biglang mapansing nakahiga roon ang asawa. Mabilis na ginising niya ito at tinapik sa pisngi. Huy, Hilario naman. Kung inaanto ka, doon ka lang sa kwarto mahiga. Huwag dito. Gising, bumangon ka dyan. Iritableng sabi ni Rhea. Maya-maya nagising ang lalaki at bumalikwas ng bangon habang may hinahanap ang mga mata sa paligid. Teka, nasa na yung maliit na nilalang nakausap ko? Nandito lang yun ah. Sabog o lasing ka na naman ba? Sinong maliit na taong sinasabi mo? Pumasok na tayo sa loob, kundi sasaraduhan kita. Nauna nang pumasok si Rhea. Kumakamot naman sa ulo na palinga-linga pa rin sa paligid ang lalaki. Kahit anong isip ang gawin niya, hindi niya matandaan kung ano ang nangyari. Mukhang nagoyo siya ng duwende. Isang plano ang nabuo sa isip niya. Bukas kapag hindi umepekto ang sinabi nito, ay muli niyang sisirain ang bahay nito. Bahala na kung magalit sa kanya ang maliit na nilalang. Kinabukasan ay hindi ulit pumasok sa trabaho niya si Hilario. Nagdahilan siya sa kanyang asawa na masama ang pakiramdam. Maaga namang umalis si Rhea ng umagang yon. May nahanap na kasi siyang trabaho bilang tindera ng gulay sa palengke. Maliit nga lang ang sweldo pero pinatos na rin niya para kahit naman papaano ay may panggasto sila ng anak na nag-aaral. Tanghali nang pumunta si Hilario sa sabungan. Agad niyang hinanap si Ferdy para umutang ng pantaya. Malakas ang loob niya na suswertehin siya ng araw na yon. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang lalaki. Kumusta ba? Mukhang hindi ka pumasok ngayon sa trabaho ah. Mas gusto kong magsabong eh. Pre, pwede mo ba akong pautangin ulit ngayon? Magkano? Lakayan mo na ang utangin mo. Pwede ba mga 10,000? Pwede? Kaya? Ay, pwede. Basta alam mo kung kailan yan dapat bayaran ha. Hindi pwedeng madelay. Alam mo na. Oo ba? Nararamdaman ko kasi mananalo ko ngayon eh. Kaya ngayong araw din, siguradong mababayaran kita sa lahat ng utang ko. Malakas na humalakhak si Ferdy saka binunot ang bungkos ng pera sa bulsa niya. Pagkatapos bilangin ang 10,000, ay ibinigay niya yon kay Hilario. Oh, eto. Palaguin mo yan ha. Sana swerting ka ngayong araw. O sige, dumuna ako. Tumalikod na si Ferdy at hinarap naman ang ibang sabungerong uutang pa sa kanya. Nagsimula na ang sabong. Unang taya ni Hilario ay hindi niya kinilatis ang mga manok panabong. Kung dati kung ano ang tingin niyang malakas ay yun ang kukursonadahan niya. Ngayon ay sa maliit at mukhang mahina siya pumusta. Kulay puti ang manok na yon. Tumaya siya ng halagang 3,000 at nagsimula na ang laban ng 2 manok. Halos hindi makahinga sa sobrang kaba at excitement si Hilario. Habang patuloy ang salpukan ng 2 manok, ay pipi siyang nagdarasal na sana manalo ang manok niya. Hindi nga siya nagkamali. Maya-maya ay sumisirit na ang sariwang dugo sa leeg ng manok na tandang. Nang kunin ng sentensyador ang walang buhay na manok, ay kitang-kita sa may-ari nito ang sobrang kalungkutan. Nanatili namang nakatayo ang puting manok. Halos mapatalon sa labis na tuwa si Hilario. Hinalikan pa niya ang perang inabot sa kanya dahil yon ang unang panalo niya sa araw na yon. Ilang beses pa siyang tumaya at lahat ng tayaan niya ay nananalo siya. Nakaagaw na nga siya ng atensyon sa ibang mananabong. Napansin din siya ni Ferdy nang umingisi sa tuwing mananalo siya. Bah, ayos yan parang Hilario ah. Mukhang siniswerte ka ngayon ah. Uy, ayos ba ah? 6:00 na ng gabi nang maisipang umuwi ni Hilario. Marami pa sanang sultada pero nakakaramdam na siya ng pagod. Bukod doon ay marami na siyang pera.
Wala nang mapaglagyan sa wallet at mga bulsa niya. Namigay din siya ng mga balato sa mga kasamang nanghihingi at nangangantsaw sa kanya. Nagbayad na rin siya ng utang kay Ferdy. Grabe pare, swerte ka nga ngayong araw. O paano? Bukas ulit ha, magsabong ka. Babalik talaga ako bukas. Nako, maraming salamat sa pagpapautang mo sa akin ha. Ito, lumago tuloy. Ayos! Walang anuman. Basta ikaw. O sige, mauna na ako parang Ferdy ha. Bago umuwi ay naisipan niyang dumaan muna sa palengke. Bumili siya ng isang sakong bigas at lechon manok para may uulamin sila sa hapunan. Pagbaba ng tricycle ni Hilario ay sinalubong naman siya ng anak niyang si Benji. Tinulungan din siya nito para buhatin nila ang bigas. Oh, himala yata papa. Ang dami niyo pong biniling bigas ha, at may ulam pa. Nanalo ako sa sabo ngayon anak. Sana tuloy-tuloy na ang swerte ko. Teka, may pera ka pa ba dyan? Wala na nga po eh. May project din kaming gagawin. Ganun ba? Teka. Bumunot sa bulsa si Hilario at binigyan ng 2,000 ang anak. Hindi naman halos makapaniwala si Benji na ganun kalaki ang ibinigay ng ama nito sa kanya. Yun ang unang beses na nakahawak siya ng ganong kalaking pera. Yan bili mo lahat ng gusto mo. Kapag kulang pa, sabihin mo lang sa akin at bibigyan uli kita. Ako, maraming salamat po pa. Nagkulong sa kwarto si Hilario. Binibilang niya sa kama ang lahat ng perang napanalunan niya. Yon ang eksaktong naabutan ni Rhea. Halos mamilog ang mga mata niya sa dami ng perang nakahilera sa kama. Nandiyan ka na pala. Sakto ang dating mo, mahal. Huwag ka na magluto dahil bumili na ako ng lutong ulam at bigas. Saka, umalis ka na rin dun sa trabaho mo. Bibigyan na lang kita ng pera, hindi na natin kailangan yun. Bayaran na rin natin lahat ng mga utang natin Umamin ka nga sa akin. Saan galing yung pera na yan? Nang hold up ka ba? Nang hold up? Sa tingin mo kaya kong gawin yun? Kahit wala tayong pera, hindi ko kailanman iisipin na gumawa ng masama. Ano ka ba? Saan nga galing yan? Alangan naman na napanalunan mo yan sa sabong. Dahil doon ay gumuhit ang ngiti sa labi ni Hilario. Napalapit naman nang wala sa oras si Rhea. Naupo siya sa tabi ng kanyang asawa. Totoo nga na nanalo ka sa sabong? Oops, wag mong babalasahin ang swerte ko. Pagpasalamat ka na lang dahil sinwerte ko ngayong araw. Ano? Gusto mo ng pera? Sige, kumuha ka lang dyan. Kahit magkano pwede kong kunin? Oo nga. Alam mo, diskumpiyado ko eh. Parang nananaginip ako. Sa isiping baka magbago pa ang isip ng kanyang asawa, kaya naman mabilis siyang dumampot ng ilang libong piso. Ito pambayad ko kay Aling Maria. Ito naman pambayad kay Aling Terry. At ito naman ibabayad ko kay Mang Rudy. Dagdagan mo na. Kumuha ka na rin ng panggastos mo at pambili ng ulam at grocery. Kasi kahit sabong panglaba, wala na tayo yata dyan eh. Bumili ka na ng lahat ng kakailanganin natin ha. Nagtataka man sa inaasal ng asawa ay hindi na nagawa pang magreklamo ni Rhea. Kumuha pa siya ng pera saka lumabas na ng kwarto. Magbabayad na siya sa mga inutangan nila dahil hindi na rin niya alam kung ano ang idadahilan sa mga ito. Nang gabing yun ay maganang kumain ng 3. Masaya at masarap din ang tulog ng mag-asawa. Kinabukasan ay hindi na naman pumasok sa trabaho si Hilario. Si Rhea naman ay nagpaalam sa amo na hindi na siya makakapagtinda dahil pinatigil na siya ng asawa. Namili na rin si Rhea. Sobra-sobrang saya niya nang nakikitang puno ang pushcart niya ng kung ano-anong gamit at pagkain sa grocery. Halos lahat ng alam niyang kailangan sa bahay nila ay dinampot na niya. Sa isip niya na pwede naman siyang humingi ng pera sa asawa kapag naubos ang ibinigay na pera sa kanya nito. Bandang tanghali nang muling umalis si Hilario. Sa sabungan ng tungo niya para muling subukan ang swerte na meron siya. Pagdating sa sabungan, agad siyang binati ng mga kapwa sabungero.
Nagpapasalamat ang lahat sa kanya dahil sa ibinigay niyang balato at meron silang pangtaya sa araw na yun. Dahil doon ay abot-tenga naman ang ngiti ni Hilario dahil sa mga natatanggap na papuri sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang sabong. Unang taya niya ay malakas agad ang pakiramdam niyang mananalo siya. Napasuntok pa siya sa hangin nang manalo nga ang manok na tinayaan niya. Ayos! Dapat pala nilakihan ko pa yung taya ko eh. Bale, marami pa namang susunod eh. Lingid sa kaalaman ni Hilario ay pinagmamasdan siya ni Ferdy. Napangisi ang lalaki nang manalo rin siya. Ginagaya niya kasi kung saang manok tumataya si Hilario. Nararamdaman niya na mukhang may dala na namang swerte ang lalaki, kaya sinubukan niyang pumusta kung saan ang pinupustahan nito. Aba, ayos ah. Lalo yata akong yayaman ng dahil sa'yo. Nagpatuloy sa pagpusta at sunod-sunod na pagkapanalo si Hilario. Ganon din si Ferdy. Lalo siyang humanga sa kakaibang paraan ng pagkilatis nito ng manok. Akala niya ay dahil doon kaya hindi natatalo ang lalaki. Hindi niya alam na may lihim ito. 6:00 ng gabi nang umayaw na si Hilario. Uuwi na siya dahil kagaya kahapon ay paldo na naman siya. Namigay na naman siya ng balato sa lahat ng kasama niya. Pagdating sa bahay ay hindi maitago ni Hilario ang sobrang kasiyahan. Alam na ni Reyang nanalo na naman ang asawa niya sa sabong. Napagod ka ba, mahal? Gusto mo ng masahe? Baka masakit ang likod mo. Sige nga, pindutin mo nga ang likod ko. Medyo masakit nga yan eh. Ay, oo nga pala. Namili ako kanina at masarap ang ulam natin ngayon. Pagmamalaki ni Rhea sa asawa. Napapikit naman si Hilario na magsimulang pindutin ang likod at balikat niya. Pwede bang ikaw ang kainin ko mamaya pagkatapos ng hapunan? Ikaw talaga, puro kakalukuhan. Ayaw mo ba? Para may balato ka rin sa akin. Siyempre gusto ko. Sinong tatanggi sa balato? Kinabukasan ng umaga ay dinaanan si Hilario ng katrabahong si Miguel. Tinatanong nito kung may sakit ba siya kaya hindi siya nakakapasok sa trabaho. Hinahanap na raw kasi siya ng boss nila dahil nga ilang araw na siyang wala. Pre, ganito na lang. Sabi mo na hindi pa ako makakapasok dahil may inaasikaso pa ako. Saka nung nakaraan naman, masama talaga kasi ang pakiramdam ko. Hindi na nagtagal pa si Miguel. Nagpaalam na siya kay Hilario dahil papasok pa sa trabaho. Baka nga mag-resign na ako sa trabahong yun eh. Anin ko pang pumasok kung mas malaki ang kinikita ko sa pagsasabong. Di ko na kailangan yun. Nang araw na yon ay hindi nagpunta ng sabungan si Hilario. Dinalaw niya si Ferdy sa bahay nito at niyaya niya na lang na uminom. Tanghaling tapat pa lang yon pero hindi tumanggi si Ferdy. Gusto niya kasing mapalapit pa sa lalaki. Naniniwala siya na si Hilario ang susi sa lalong pagyaman niya. Huwag ka mag-alala paring Ferdy. Wala kang gagasusin kahit piso rito. Ako ang taya. Sagot ko lahat to. Ayos ah. Iba na talaga kapag big time. Siya na nanlilibre ngayon. Alam mo naman, siniswerte lang tayo kaya nakaluwag-luwag. Sakay ng sasakyan ay magkasamang bumili ng alak at mga pulutan ng dalawa. Pagbalik ng dalawa sa bahay ni Ferdy, ay masaya silang nagkukwentuhan habang umiinom. Samantala, habang nagsasaya si Hilario, nasa bingit naman ng panganib ang anak niyang si Benji. Kasalukuyang sakay siya ng tricycle. Uuwi sana siya sa bahay nila dahil biglang sumama ang tiyan niya. Ilang beses na siyang pabalik-balik sa banyo sa eskwelahan nila para dumumi. Kasabay pa nun ay sumusuka rin siya. Nang magpunta siya sa klinik ay pinayuhan siya ng nurse na umuwi na lang muna para makapagpa-check up. Habang sakay ng tricycle ay sinalpok ang sinasakyan nito ng pasalubong na van. Malakas ang pagkakabangga kaya naman pumutok ang noo ni Benji. Naipit din siya sa loob. Maswerte namang nakatalo ng driver kaya wala siyang anumang pinsalang natamo. Tumawag naman kaagad dito ng ambulansya.
Nagtulong-tulong din ang mga medics at nurse na mailabas si Benji sa loob ng tricycle. Aligaga naman ang driver at may-ari ng van. Ayon sa lalaki ay hindi niya maipaliwanag kung paanong nawala ng preno ang gamit niyang sasakyan. Handa naman siyang sagutin at panagutan ang nangyari kay Benji. Sa kabilang banda, kasalukuyang nasa parlor si Rhea. Katatapos lang kulayan ang buhok niya at sunod naman ay magpapamanicure at pedicure siya. Pagkaupo pa lang ay tumunog na ang cellphone niya. Mabilis naman niyang sinagot ang tawag at bigla na lang siyang napatayo nang marinig ang sinabi ng lalaking kausap niya. Teka lang, cancel na muna ang manicure at pedicure ko. May biglang emergency. Kailangan kong puntahan ng anak ko. Paglabas ay agad na pumara ng tricycle si Rhea at nagpahatid sa ospital kung saan eksaktong sinabi ng kausap kung saan nila dinala ang anak na si Benji. Pinigilan niya ang maiyak. Nagdasal siya na sana'y ayos lang ang anak. Pagdating sa ospital, tinanong niya sa information desk kung nasaan ang anak. Mabibilis ang mga hakbang na pumunta siya sa ER. Naabutan niyang walang malay ang anak at nakahiga sa kama na naroon. Anak, ano ba nangyari sa'yo? Doon na nagsimulang tumulo ang luha ni Rhea. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang anak. Hindi niya napigilang hawakan ang kamay nito saka pinisil. Hinaplos din niya ang buhok nito. Nakita niya na may nakadikit na gasa sa noo nito. Siniyasat niya ang katawan ng anak at nakita ang tumulong dugo sa suot nitong polo. Maya-maya ay dumating ang nurse para sabihin ang kalagayan ng kanyang anak. Lalong bumuhos ang luha ni Rhea nang malamang na aksidente si Benji. Tinanong niya kung matindi ba ang pinsala. Sagot ng nurse na hinihintay nila ang resulta ng x-ray dahil naipit ang paa nito. Baka may bali o fracture. Nagpaalam na ang nurse. Hindi pa man nahihimasmasan ay dumating na ang lalaking may-ari ng van na nakaaksidente kay Benji. Humingi naman ito ng paumanhin sa nangyari. Hindi naman din niya kagustuhan ang nangyaring yon. Naramdaman ni Rhea ang sinseridad sa boses ng lalaki kaya hindi na siya nagalit pa rito. Binigay ng lalaki ang calling card sa kanya para tawagan niya kung sakaling kailangan nila ng pera. Tinanggap naman yun ni Rhea. Nagpaalam na rin ang lalaki na nagpakilalang si Ronel. Habang nakatitig si Rhea sa wala pa ring malay na kanyang anak, naisip niyang tawagan ng asawa. Pero kahit ilang beses siyang tumawag ay hindi yun sinasagot ng lalaki. Nakaramdam ng inis si Rhea. Dahil sa pagkakataong kailangan niya ng masasandalan, ay hindi naman niya mahagilap ang kanyang asawa. Tahimik na lang siyang lumuha at nagdasal na sana'y magising na ang anak. Hindi na malaya ni Rhea na nakatulog pala siya. Tinapik lang siya ng nurse para gisingin. Lumabas na raw ang resulta ng x-ray nito. Kailangan daw masemento para bumalik sa dati ang paa ni Benji. Tinanong niya kung malaki ba ang magagastos. Parang gusto niyang manlumo sa narinig na maaaring abuti ng gastos. Sige nurse, okay na. Maraming salamat ha. Nang maipasok sa kwarto sa ospital si Benji, ay nagpaalam siya na uuwi muna saglit sa bahay nila. Sasabihin lang niya sa asawang nangyari sa anak nila. Pumayag naman ng doktor kahit na bawal talagang iwanan ng pasyente na walang bantay. Pagdating ni Rhea sa bahay nila, ay eksaktong kadarating lang din ni Hilario. Saan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawagan. Hindi mo man lang sinasagot ang tawag ko. Bakit ba? Nakipag-inuman lang ako kay Ferdy. Puro inom na lang ang inaatupag mo. Wala kang kaalam-alam na muntik nang mamatay ang anak mo. Sa narinig niyang sinabi ng asawa ay biglang nawala ang kalasingan ni Hilario. Ha? Ano? Anong sabi mo? Na-aksidente si Benji. Sabi ng nurse kailangan daw isimento ang paa niya para maging maayos ang paa. Medyo malaki ang magagastos natin. Aabutin daw ng 50,000 o higit pa. Ano bang nangyari at na-aksidente siya? Nawalan daw ng preno yung van na minamaneho ng driver. Sabi niya,
Handa naman daw siyang sagutin ang pagpapagamot sa anak natin. Aba dapat lang, lalo na at siya may kasalanan. Tara na, puntahan natin si Benji sa ospital. Wala yata siyang kasama dun. Ilang araw na natili sa ospital si Benji bago siya pinauwi ng doktor. Wala silang ginastos sa ospital dahil binayaran ni Ronel ang lahat. Kahit na ganon ang nangyari sa anak nila, ay nagpasalamat pa rin sila sa tulong ng lalaki. Sinabi pa nito na kapag nagkaroon ng problema ay tawagan siya. Hindi naman nagtagal ay nasimento na rin ang paa ni Benji. Sa ganong kalagayan ay ipinaalam naman ni Rhea sa eskwelahan ang nangyari sa anak, kaya hindi mo na ito makakapasok. Kailangan munang makapagpagaling ng gusto para makalakad ang binatilyo. Naiinip naman sa bahay si Hilario ng araw na yon. Halos 1 linggo na rin kasi siyang hindi nakakapagsabong. Naligo siya at nagpaalam sa asawa na aalis muna. Ha? Saan ka naman pupunta? Alam mo na kung saan, para madagdagan ang pera natin. Malapit na kasing maubos eh. O sige, huwag ka magpagabi ha. Kapag nanalo ka, bumili ka na lang ng ulam para hindi na ako magluto kung sakali. Huwag ka na magluto dahil alam ko namang mananalo ko eh. Sige na. Pagdating pa lang ni Hilario sa sabungan, ay naglapitan na agad sa kanya ang mga kapwa sabungero. Tinatanong lang mga ito kung bakit matagal siyang hindi nakapagsabong. At agad naman niyang sinagot ang mga ito. Paano? Naaksidente kasi ang anak ko eh. Nagbantay ako sa ospital kaya ngayon lang ako nabisita rito. Sana manalo tayo ngayon. Naubos ang pera ko sa panggastos eh. Hoy, Hilario! Bakit ang tagal mo yata hindi nagpunta rito? Anong balita? May nangyari lang sa anak ko. Pero mula ngayon, aaraw-arawin ko na naman ang pagsasabong. Ikaw ay hinihintay ko eh. Dahil alam mo na, alam kong may dala kang swerte. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang magsimula na ang sabong. Unang taya ni Hilario ay kagaya ng inaasahan, nanalo siya agad. Kumikinang ang mga mata niya na binulsa ang perang napanalunan. Sunod-sunod na naman ang naging panalo niya. Ang ibang sabongero'y gumagaya na rin kung saan tataya si Hilario dahil alam nila na siguradong mananalo siya kung saan siya pupusta. 5:00 pa lang ng hapon pero umayaw na si Hilario. Para sa kanya ay sobra na ang perang napanalunan. Siksik na naman ang wallet at bulsa niya. Kagaya ng nakagawian, ay namigay na naman siya ng balato sa lahat ng mga kasamahan na naubos ang pamusta. Bago umuwi ay bumili siya ng lutong ulam at maraming prutas para sa kanyang anak na si Benji. Pagdating sa bahay, inabot niya agad ang mga pasalubong. Nag-aagaw pa lang ang dilim at liwanag, naisipan niyang pumunta sa likod bahay. Sa harap ng punso ay tinawag niya ang kaibigang si Bigel. Ilang minuto siyang naghintay bago lumabas ang duwende. Kumusta ka dyan? Naisip lang kitang dalawin. Ayos lang ako dito. Ikaw ang kumusta? Mukhang abalang-abala ka. Ngumisi lang si Hilario sa sinabi ng maliit na nilalang, saka ito nagsalita. Oo, tama ka. Abala nga ako sa pagsasabong. Alam mo bang kahit isang talo wala akong naranasan simula nang tuparin mo ang kahilingan ko? Ayos! Mabuti naman kung ganon. Masaya ka ba sa swerteng dumating sa'yo, ha? Ay naku, sobrang saya. Nakabayad ako sa utang namin. Masagana ang buhay namin ngayon. Tsaka hindi na kami nagugutom kahit wala na akong trabaho. Maraming salamat nga pala sa kabutihan mo ha. Alam mo kung hindi dahil sa'yo, hindi namin matatamasa ang lahat ng to. Walang anuman. Masaya akong makatupad ng isang kailingan. Hilario, nasan ka na naman? Tara na at kakain na tayo. Napalingon si Hilario nang marinig ang pagtawag ng asawa. Pagharap niya sa kausap ay wala na yun sa labas ng punso. Naisip niyang bumalik na yon sa loob ng bahay nito at baka makita pa siya ng asawang si Rhea. Bumalik na siya sa loob ng bahay at sumabay ng kumain sa kanyang mag-ina. Halos araw-araw ay nasa sabungan si Hilario. Sa palaging pagkapanalo ay dumami na ang perang naipon niya.
Hindi niya na alam ang gagawin sa maraming pera, kaya lahat ng gusto nilang biling mag-asawa ay binibili nila. Napansin din ng mga kapitbahay nila ang biglang pagbabago ng kanilang buhay. Naging usap-usapan sila sa labas at hindi yun nagustuhan ni Rhea. Hindi siya nakatiis sa mga naririnig niya, kaya naman nagtanong na siya sa asawang si Hilario. Hilario, umamin ka nga sa akin. May ginagawa ka bang iligal o kalokohan kaya hindi ka natatalo sa sabong? Ano naman sinasabi mo? Ano namang illegal ang gagawin ko? Ay nako, nagpapapaniwala ka na naman masyado sa mga naririnig mo sa mga tsismosa nating kapitbahay dyan. Kasi nagtataka rin ako kung paano nangyayari na napakarami mong inuuwing pera galing sa sabungan. Ano ka ba? Di ba sinabi ko na dati pa? Dahil sa swerte. Kaya pwede ba? Huwag mo nang kontrahin pa para hindi mawala, okay? Ha, Rhea? Saan mo nga nakuha ang swerte? Meron bang matandang nagbigay sa'yo ng amulet o kahit anong bagay na maghahatid sa'yo ng swerte o kung ano? Dahil sa sinabing yon ng asawa ay natawa ng mahina si Hilario kaya tumabi ito kay Rhea. O sige, gusto mo bang sabihin ko sa'yo kung ano ang sikreto ko, ha? Talaga? May sikreto ka? Ano yun? Sige na, sabihin mo na sa akin, dali! Pero huwag kang maingay kapag sinabi ko. Dapat tayong dalawa lang ang nakakaalam. Maliwanag ba yon, ha? Mangako ka sa akin. Itinaas pa ng babae ang kanyang kanang kamay. Sinasabi nitong nangangako siya na hindi ipagsasabi sa kahit kanino ang lihim nito. Alam mo kasi, yung swerte na meron ako, ipinagkaloob ng duwending nakatira dyan sa likod bahay natin. Doon ang gagaling ang lahat ng swerteng tinatamasa natin ngayon. Dahil sa sinabi niya, ang nakangiting mukha ni Rhea ay bigla na lang sumimangot. Ha? Ano yun, Hilario? Huwag mo nga akong pinaglololoko. Anong duwende ang sinasabi mo? Oo, totoo nga, mahal. May punso dyan sa likod natin at doon siya nakatira. Nakita at nakausap ko siya mismo. Alam mo kasi ganito yon. Nasira ako ang bahay niya tapos ginawang ko ulit siya ng bahay. Kaya yun ang naging pabuya niya sa akin. Hiniling ko na bigyan niya ako ng swerte sa sabong. Kaya simula nun, yun, hindi na ako natalo pa. Totoo pala yan? Hindi ba nakakatakot ang duwende? Hindi, no? Sobrang bait niya, totoo. Ako, pwede rin ba akong humiling sa kanya, Hilario? Yun ang hindi ko alam. Siya lang naman mismo nagsabi na humiling daw ako at tutuparin niya. Kaya yun. Sige na nga, hindi na ako maghahangad. Baka may maging kapalit pa. Hindi na inintindi pa ni Hilario ang huling sinabi ng kanyang asawang si Rhea. Ang tanging nasa isip niya ay magkakaroon na naman siya ng maraming pera sa sabong kinabukasan at sa mga susunod pang araw na darating. Kinabukasan ng umaga, nagising si Rhea na masama ang kanyang pakiramdam. Masasakit ang likod at tiyan niya na hindi mawari kung bakit sumasakit. Dumaing siya kay Hilario at umungo lamang ang lalaki. Hilario, gising! Napakasakit ng likod at tiyan ko. Parang binibiyak sa sakit. Baka naman nadudumi ka lang, mahal. Ayan mag-CR ka. Hindi. Napakasakit talaga. Hindi ako makatayo. Nagsimula nang umiyak si Rhea dahil sa sakit at doon na tuluyang nagising si Hilario. Kinapa niya ang tiyan ng asawa. Hinahanap niya kung saan banda ang sumasakit. Nang hindi sinasadyang makapa niya ang bandang gitna, ay lalong naghumiyaw sa sakit si Rhea. Namilipit ito sa sobrang kirot at muntik nang masuntok ang kanyang asawa. Wag! Huwag mo hawakan at nakakamatay ang sakit! Aray ko! Hindi ko naman alam Hinahanap ko nga at baka gutom ka lang. Hindi ako nagugutom. Pati ang likod ko, grabe ang sakit. Dali mo na kaya ako sa ospital. Sige, teka lang. Tatawag ako ng tricycle sa labas para madala na kita sa ospital. Pagkatayo ni Hilario ay sumisigaw siya habang palabas ng bahay nila.
Naalarma naman ang ilang mga kapitbahay kaya naman lumapit ang iba sa kanya. Tulong! Tumawag kayo ng tricycle! Dadaling ko sa ospital si Rhea! Tulungan niyo ako! Nataranta naman ang ilang mga kapitbahay at saka hinarang ang isang tricycle na dumaan. Ang problema ni Hilario, ganun din ang dalawang lalaking kapitbahay, ay kung papaano nila bubuhatin si Rhea. Dahil sa tuwing magagalaw nila ang babae, ay humihiyaw ito sa labis na sakit. Tiisin mo muna ang sakit, mahal. Paano ka namin madadala sa ospital niyan? Hindi ko talaga kaya. Parang mamamatay ako sa sobrang sakit. Nakaramdam ng matinding awa si Hilario sa nakikitang paghihirap ng kanyang asawa. Nagmungkahi ang isang kapitbahay na mas mabuting tumawag na sila ng ambulansya para madala na sa ospital si Rhea. Hindi nga nagtagal, dumating agad ang ambulansya. Kahit sumisigaw sa sakit at kirot si Rhea, ay pinilit siyang buhati ng mga nurse at isinakay na nga sa ambulansya. Pagdating sa ospital ay agad namang inasikaso si Rhea ng mga staff dito. Sa private na ospital sila nagpunta para masiguro at malaman agad kung ano ang sakit niya. Kinuhanan siya ng dugo pero wala namang nakitang mataas sa mga lab test niya. Lahat naman ay normal. Nagpasya ang doktor na ipa-x-ray siya at ultrasound. Nang lumabas ang resulta ay wala namang nakitang kahit ano sa loob ng tiyan niya. Nagtaka na si Hilario at Rhea dahil doon. Hindi rin maipaliwanag ng doktor kung ano ang maaaring sakit ng pasyente. Para mawala ang sakit na nararamdaman nito, ay nagreseta ang doktor ng gamot na pain reliever. Nang araw ding yon, pinauwi rin si Rhea. Nang gabi nun dahil hindi kayang tumayo ni Rhea, kaya hinatira na lang siya ni Hilario ng pagkain sa kanilang kwarto. Sinubuan siya ng asawa at inasikaso. Kumain ka ng kumain para gumaling ka na. Hindi talaga ako sanay na ganyan ka, mahal. Mamamatay na yata ako. Kapag namatay ako, ikaw nang bahala sa anak nating si Benji. Huwag mo siyang pababayaan ha. Kahit anong mangyari, pagtapusin mo siya ng pag-aaral. Tumigil ka nga sa mga ganyang habilin mo. Hindi ka pa mamamatay. Magsasama pa tayo hanggang pagtanda natin. Nire-ready ko lang ang sarili ko. Pati na rin ikaw, Hilario. Ayokong maging handa kasi hindi mangyayari ang sinasabi mo. Oh, busin mo na to para makainom ka ng gamot. Sana bukas wala na yung sumasakit sa'yo. Pagkatapos kumain ay uminom ng gamot si Rhea. Makalipas ang kalahating oras ay hindi naman nawala ang sakit na nararamdaman niya, bagkus ay lalo lamang nadagdagan ang sakit. Halos malukot niya ang sapin ng kama sa labis na pamimilipit. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang asawang kasalukuyang nasa kwarto ni Benji. Nagmamadali namang pinuntahan ni Hilario ang kanyang asawa. Oh, ano nangyari sa'yo? Aray, lalong sumakit ang likod at tiyan ko. Ay, ano ba naman yan? Hindi ko na alam kung anong gagawin. Kung dalhin kaya kita sa ibang ospital. Tapos kagaya kanina, wala na namang makikitang sakit ko. Dito na lang ako sa bahay, ayoko na. Nang gabing yon ay mahimbing nang natutulog si Hilario, pero mulat na mulat pa rin si Rhea. Hindi siya makatulog dahil hindi man lang nababawasan ang sakit na nararamdaman niya. Sa tuwing kakapain niya ang bahagi ng tiyan at likod na sumasakit, ay lalo pa siyang namimilipit sa sobrang sakit. Hindi na naman niya mapigilan ng maiyak dahil doon. Nagdarasal siya na sana'y mawala na ang kung anumang dahilan ng pagkakasakit noon. Umaga na pero gising pa rin si Rhea. Mugtong-mugto na ang mga mata niya dahil sa magdamag na pag-iyak. Nang magising si Hilario, ay nakaramdam na naman siya ng awa sa asawa. Nang araw na yon, ay nagpasya na siyang dalhin ito sa ibang ospital. Ngunit kagaya ng nauna, kinuhanan din si Rhea ng dugo at halos lahat ng test ay ginawa na sa kanya. Pero nakapagtatakang walang makitang kahit na anong sakit sa kanya. Tibayan mo ang loob mo. Naniniwala kong hindi niya tayo pababayaan. Magdasal at manalig lang tayo sa kanya at sigurado kong gagaling ka.
Parang gusto ko nang sumuko. Pilit kong kinakayang nararamdaman kong sakit pero parang mas gusto ko na lang magpahinga. Mahal, mangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan. Mapait nang umiti si Rhea saka pumikit. Ayaw niyang makita ang nakakaawang mukha ng asawa na nagsusumamo sa kanya. Pinigilan naman ni Hilario na tumulo ang luha dahil ayaw niyang makita siya ng asawa na nakakaramdam ng panghihina. Hindi pumayag si Hilario na pauwiin sila ng doktor. Nagpasya siyang doon muna sila sa ospital para naman mamonitor ang asawa niya. Hindi naman kumontra ang doktor at pumayag sa kagustuhan ni Hilario. Sakto namang dumalaw ang ate ni Rhea kaya nagpaalam muna ang lalaki na aalis. Humalik pa siya kay Rhea bago lumabas ng kwarto at tuluyang umalis ng ospital. Kasalukuyang nasa sabungan si Hilario. Malaki ang gastos nila sa ospital kaya kailangan niyang magsabong ulit para may pambayad at pambili siya ng mga kailangan ng asawa. Hindi pa rin nawawala ang swerte niya. Kagaya ng dati ay sunod-sunod pa rin ang pagkapanalo niya. Hindi siya nagtagal sa sabungan. Nang sa tingin niya ay sapat na ang perang napanalunan, ay bumalik na siya sa ospital. Pagdating niya ay nagpaalam na rin ng hipag niya na uuwi na. Babalik na lang daw bukas o sa ibang araw. Sa paglipas ng araw ay nakakaramdam na ng pagod si Hilario. Siya lang kasi ang nag-aasikaso sa asawa sa ospital. Pagdating ng tanghali ay uuwi siya sa bahay para kumustahin naman at asikasuhin ang anak na si Benji. Hindi pa rin kasi magaling ang anak niya dahil matagal pa bago alisin ang semento nito sa paa. Pakiramdam ni Hilario ay siya naman ang magkakasakit. Bago bumalik sa ospital, ay napadaan siya sa maliit na kapilya sa lugar nila. Parang tinatawag siya noon kaya naman humakbang siya papasok sa loob. Hindi niya na maalala kung kailan pa siya huling nakapagsimba. Tulala na naglakad siya at lumuhod sa harap ng altar. Doon kumawala ang luhang matagal niya nang pinipigilang lumabas. Umalog ang balikat niya habang humahagulgol ng malakas. Taimtim siyang nagdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Humingi rin siya ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagawa niya. Diyos ko, pinapangako ko po na magbabago na ako. Basta pagalingin niyo lang po ang asawa at anak ko. Kahit ako na lang po ang parusahan niyo, o kaya ako na lang ang bigyan niyo ng karamdaman. Maluwag kong tatanggapin basta wag lang ho ang asawa at anak ko. Mahal na mahal ko sila. Hindi ko kakayanin kapag nawala sila sa akin. Nang matapos manalangin si Hilario ay nanatili pa siya sa loob ng kapilya. Naramdaman niya na may tumabi sa kanya. Nang lingunin niya kung sino yon, ay namukhaan niya na ang magaling na manggagamot sa lugar nila ang taong yon. Habang nakatitig si Hilario sa matanda, ay parang may bumulong sa kanya. Naalala niya ang sabi ng ina dati noong binata pa siya na kapag walang makitang sakit ang doktor, ay baka tao ang mismong nagbibigay ng sakit. Pwedeng inggit o galit ang dahilan. Kahit noon pa man ay hindi niya pinaniwalaan ng ina sa ganong sinasabi, pero naisip niya ngayon na wala namang masama kung susubukan niyang maniwala. Manong, pwede ho bang magtanong? Dahan-dahang nilingon ni Mang Nando ang katabing nagsalita. Ano yun, iho? Manggagamot ho kayo, di ba? Oh, bakit? Magpapagamot ka ba? Hindi po ako. Yung asawa ko. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Ilang araw na ho kami sa ospital eh. Pero hindi nagbabago't gumaganda ang lagay ng asawa ko. Ilang ospital nang napuntahan namin. Pero walang makitang sakit ang mga doktor na tumitingin sa kanya. Ang totoo po niyan eh, hindi ko na po alam kung anong gagawin. Mas mabuti pa kung ilabas mo na ang asawa mo. Sa bahay na lang muna siya. Sa Biyernes, gagamutin ko siya. Ibigay mo lang sa akin ang address ng bahay mo para mapuntahan kita. Kaya mo po bang pagalingin ang asawa ko? Hindi ko masasabi pero gagawin kong lahat para magamot siya.
Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Pagkabigay ni Hilario ng address kay Mang Nando ay nagpaalam na siya na aalis na. Pagdating sa ospital ay sinabi niya sa asawa na lalabas na sila. Hinang-hina na si Rhea at parang lantang gulay na. Pinapahirapan pa rin siya ng sakit na kanyang nararamdaman. Mapait na ngumiti si Rhea at hinawakan ang kamay ni Hilario. Mas mabuti pa ngang iuwi mo na ako. Mas gusto kong magpahinga sa bahay. Nang araw ding yon ay nakauwi ng mag-asawa. Labis naman ang tuwa ni Benji na makita ang ina, pero sa sulok ng puso niya ay nakakaramdam siya ng lungkot dahil sa nakikitang hirap na kalagayan ng kanyang ina. Ma, kumusta ka na po? Ayos lang naman ako, anak. Ikaw, kumusta ang paa mo? Maayos din naman po, ma. Sabi ni Papa, malapit nang alisin ang semento sa paa ko. Mabuti kung ganon. Mag-aral kang mabuti, anak, ha? At mag-ingat ka sa susunod para hindi na maulit yan sa'yo. Opo, ma. Saka na kayo magkwentuhan. Ipapasok ko muna sa kwarto ang mama mo para makapagpahinga na rin siya. Sakay ng wheelchair ay ipinasok na ni Hilario ang asawa sa kwarto nila. Nang bubuhatin niya na ito, ay bigla na lang umatake ang sakit sa tiyan at likod nito. Hinaplos niya ang tiyan nito pero tinabig ni Rhea ang kamay niya. Makikita sa mukha ng babae na sobrang nasasaktan nito. Bakit ba ako pinapahirapan ng ganito? Bakit hindi na lang ako kunin kung kukunin na ako? Hindi ko na kaya pa ang sakit. Lumaban ka, mahal. Gusto mo na ba kaming iwan ng anak mo? Kung araw-araw ganito mararanasan at mararamdaman ko, mas gugustuhin kong mamatay na lang. Hindi mo naman kasi alam ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing aatake ang sakit. Madali lang sabihin na huwag sumuko kasi wala ka sa sitwasyon ko. Mahal, huwag kang mawalan ng pag-asa. May isang taong tutulong sa atin. Naniniwala ako na mapapagaling ka niya. Sino naman? Kung sa ospital lang din ulit, ayoko na. Huwag mo na akong dalhin kahit sa ang ospital. Hindi doktor ang nilapitan ko. Basta, malalaman mo sa Biyernes. Dumating ang araw ng Biyernes. 8:00 ng umaga nang dumating si Mang Nando sa bahay ni Hilario. Pinatuloy naman ng lalaki ang bisita. Hindi ko po inaasahan na maaga kayong darating. Nag-almusal na po ba kayo? Tapos na kanina pa. Nasaan ang asawa mo? Nasa kwarto po. Teka, pupuntahan ko siya para sabihing nandito na kayo. Pagpasok ni Hilario sa kwarto, sinamantala naman yon ni Mang Nando para kilatisin at libutin ang buong bahay. Wala naman siyang napansin na kakaiba hanggang nakarating siya sa likod bahay. Agad umagaw ng atensyon niya ang may kalakihang punso na naroon. Napatangu-tangu pa siya at saka bumalik sa loob ng bahay. Dala ang mga kagamitan sa panggagamot, ay pumasok na si Mang Nando sa loob ng kwarto. Pagkakita pa lang niya sa itsura ni Rhea, ay binundol ng matinding kaba ang dibdib niya. Kailangan siyang magamot agad ngayon bago mahuli ang lahat. Malapit na siyang mawala. Ano pong ibig niyo sabihin? Malapit nang mamatay ang asawa mo kung hindi pa tayo kikilos. Hindi nakakibo si Hilario nang maintindihan ang sinabi ng matanda. Mang Nando, parang awa niyo na. Gawin niyo ang lahat para wag mawala ang asawa ko. Sige. Titignan ko ang magagawa ko. Hindi na nag-aksaya ng oras ang matanda. Inihanda ni Mang Nando ang palanggana, uling, langis at kutsilyo. Maya-maya pa'y nagsimula ng magtawas ang matanda. Nagulat silang lahat nang nakita ang nabuong imahe. Isa itong maliit na nilalang. Tama nga ang nasa isip ko. Yung nakatira dyan sa likod bahay ang dahilan kung bakit nangyayari ito sa asawa mo. Ginambala mo ba siya? Sino pong nakatira sa likod bahay? Yung nandun sa punso. Nagambala mo ba siya? Nung una, sinira ko po yung bahay niya. Hindi ko naman po sinasadya yun. Hindi ko alam na may nakatira doon.
Anong ginawa mo pagkatapos mong masira ang bahay niya? Para wag niya po akong parusahan, nakiusap ako na gagawin ko ulit ang bahay niya. Pumayag ho siya. May kapalit pa nga nung natapos kong buuin ulit ang bahay niya. Ha? At anong naging kapalit? Binigyan niya ho ako ng isang kailingan. Sabi niya tutuparin niya anuman ang hilingin ko. Kaya humiling ako na bigyan ng swerte sa sabong para marami akong pera at yumaman. Pumalatak habang napapailing si Mang Nando. Bakit po, Mang Nando? Hindi mo ba alam na may kapalit ang bawat kahilingan sa duwende? Tuso ang mga katulad nila. Hindi na ako magtataka kung bakit ganyan ang nangyayari sa asawa mo ngayon. Sa bawat swerteng natatamasa mo, malubhang sakit at kamatayan ang kapalit noon ng isa sa mahal mo sa buhay. Hindi ko po alam na ganun. Walang sinabi ang duwende sa akin na yun ang magiging kapalit. Talagang hindi nila sasabihin ang bagay na yun. Mga tuso nga sila eh. Mabuti nga't nalaman mo na ngayon. Mamamatay ang asawa mo na wala kang kalam-alam sa nangyayari. Kaya walang makitang sakit ang mga doktor dahil sa iba galing ang sakit na nararamdaman niya. Sana lang ay umabot pa ako at huwag pa siyang mawala. Nagsimulang magdasal si Mang Nando. Nakatitig naman si Hilario at hindi kumukurap. Pinapawisan ng noo at palad niya. Pakiramdam niya ay parang yelo ang kamay niya dahil sa sobrang kaba. Sinisisi niya ang sarili kung bakit yun nangyari sa asawa niya. Kung hindi siya naging ganid at alipin ng pera, ay hindi sana humantong sa pagkakasakit ang asawa niya. Pagdilat ng mga mata ni Mang Nando ay tumayo siya. Pumunta sa likod bahay sa harap mismo ng punso at tinawag niya ang nakatira roon. Kaibigang duwendeng nakatira sa punso, maaari ka bang makausap? Nakamasid si Hilario sa ginagawa ng manggagamot. Maya-maya ay biglang sumulpot sa ibabaw ng punso ang duwende na si Bigel. Istorbo ka sa aking pamamahinga! Nandito ako para makiusap sa iyo na wag mo nang pahirapan pa ang butihing asawa ni Hilario. Bawiin mo na ang sumpa sa kanya para gumaling na siya. Hindi ako nagbigay ng sumpa sa asawa niya. Siya mismo nagbigay nun. Kung gagamitin niya sa masama ang hiling niya, yun talaga ang posibleng mangyari. Bawal nang bawiin ang hiniling niya. Habang buhay niyang kaakibat ang swerte na inaasam niya, pero sa bawat swerte na matatamasa niya ay isang mahal sa buhay niyang makakaranas ng aksidente, malubhang sakit, at ang matindi ay ang kamatayan. Alam kong labis kang makapangyarihan, kaibigan. May paraan ba para mabawi ang hiniling ni Hilario? Hindi nakatiis si Hilario at sumabat siya sa usapan ng dalawa. Lahat gagawin ko. Sabihin mo lang kung ano. Nakikiusap ako sa iyo, Bigel. Alam ko na ako may kasalanan kung bakit ito nangyayari sa pamilya ko. Dahil sa pagiging ganid ko sa pera kaya ngayon nalagay sa alanganin ng asawa ko. Kung kinakailangan mawala ang swerte na yun ay ayos lang. Hindi bali ng puro kamalasan na mangyari sa buhay ko. Ang importante maayos ang lagay ng pamilya ko. Parang awa mo na. Tinitigan ni Bigel si Hilaryong nakikiusap sa kanya. Ayaw man pumayag ng duwende, pero naantig ang puso niya sa pakiusap ng lalaki. Ngayon, alam mo na ang kapalit ng hiniling mo sa akin. Pwede namang mawala ang sumpa. Basta tutuparin mo ang sinabi mo sa akin. Matuto kang magbanat ng buto dahil ang swerte, meron ng lahat ng tao niyan. Nagiging malas lang naman sila kung naniniwala sila ron. Mas maigi na pagpaguran mo ang bagay na gusto mong makamit. Lubos ko nang naunawaan ang lahat. Siguro nga, karma na rin ito sa akin. Makikiusap sana ako na pagkatapos nito ay huwag mo na sana akong gagambalain pa. Pagbibigyan kita ngayon dahil dama ko na tao sa puso mo ang sinabi mo. Pero kapag naulit to, hindi na ako magiging mabuti pa kahit anong pakiusap ang gawin ninyo. Maraming salamat, Bigel. Maraming salamat, kaibigan. Ikinumpas ni Bigel ang isa niyang kamay. Maya-maya nawala na rin ito na parang bula. Hinagilap naman ni Hilario ang duwende pero hindi niya na nakita ito. Mabuti na lang at nadaan sa pakiusap ang nakatira dyan sa punso.
Kahit papano may natatago silang kabutihan. Tara na sa loob. Tignan mo na ang asawa mo. Hindi pa man sila nakakapasok sa loob ay naririnig na ng dalawa ang pagsigaw ni Rhea. Patakbo namang pumasok ang dalawa para tingnan kung ano ang nangyayari sa babae. Nakita nilang nakatayo at panayang talon ni Rhea. Magaling na ako. Wala nang masakit sa tiyan at likod ko. Makahulugang nagkatinginan sina Hilario at Mang Nando. Ito, kahit kapain at pisilin mo ang tiyan at likod ko, wala nang masakit. Meron pala talagang himala. Oo, tama ka. Dininig ng Diyos ang hiling ko sa kanya. Mukhang kayo ho ang nagpagaling sa akin. Ginawa lamang akong instrumento pero ang Diyos talaga ang nagpapagaling. Magpasalamat ka rin sa asawa mo dahil hindi kanya iniwan at pinabayaan. Hindi ko kayang iwan at pabayaan ang asawa ko. Kahit na madalas kami nag-aaway, kahit sa isip hindi ko magagawang iwan siya. Oo na, alam ko naman na mahal mo ko. O paano? Tapos na ang misyon ko dito. Aalis na ako para makapagpahinga na kayo, ha? Bago lumabas ay tinawag ng matanda si Hilario. Magbibilin lang ako sa'yo na huwag mo nang pupuntahan o gagalawin ng punso sa likod ng bahay ninyo, ha? Huwag mo na ring tatawagin pa ang nakatira ron. Nangangako po ako, Mang Nando. O sige, ako ay tutuloy na. Maraming salamat po, Mang Nando, sa pagtulong sa amin ng asawa ko. Walang anuman. Sige, mag-iingat kayo palagi. Isang linggo ang matuling lumipas. Bumalik na sa trabaho si Hilario. Balik na rin sa dati ang buhay nila. Ang mga ibang gamit ay ibinenta dahil naisip nilang hindi naman nila yun kailangan. Pinutakti sila ng mga tsismosang kapitbahay ukol sa pagbebenta ng mga gamit, pero hindi na nila pinatulan ang mga naririnig nila. Wala namang alam ang mga tao sa paligid nila sa kung ano ang totoong nangyari sa kanila. Araw ng linggo, pumunta ng sabungan si Hilario. Susubukan lang niya kung may swerte pa sa kanya o tuluyan ang binawi ni Bigel. Hindi magkamayaw ang mga kasamahan niyang sabungero dahil matagal daw siyang hindi nagpunta ron. Nagdahilan na lang siya na naging abala sa ibang bagay. Yun mabuti naman at dumating na ang pampaswerte dito sa sabungan. Alanganing napangiti si Hilario sa sinabing yon ni Ferdy. Nako, baka nga hindi na ako swerte ngayon eh. Huwag mo sabihin yan at baka magkatotoo. Nang magsimula na ang sabong ay pumusta si Hilario sa nakursunadahang tandang. Unang laban pa lang ay natalo na agad siya. Inisip niyang baka nagkataon lang kaya muli siyang pumusta ngunit ganun ulit ang nangyari. Natalo na naman siya. Nakaramdam ng inis si Ferdy at ibang sabungero na gumagaya sa pusta niya. Hanggang sa maubos ang pera ni Hilario ay wala man lang siyang tinamaan kahit isa. Lumapit si Ferdy sa kanya para alukin siyang pautangin, pero tumanggi si Hilario. Hindi pare, ayoko nang umutang at ito na ang huling beses na makikita at tutungtong ako sa sabungang ito. Ititigil ko na ang bisyo kong ito. Sige mauna na ako. Hindi nakakibo at nakapagsalita si Ferdy sa sinabing yon ni Hilario pati na ang ibang sabungero. Nasundan na lang nila ng tingin ng papalayong lalaki. Ngayon sigurado na si Hilario na wala nang swerte sa kanya. Napangiti siya habang naglalakad. Mas pipiliin niyang mawala ang swerte basta maayos ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Naalis na ang semento sa paa ng anak niyang si Benji at nakapasok na itong muli sa eskwelahan. Si Rhea naman ay nagtatrabaho bilang tindera ng gulay sa palengke. Siya naman ay bumalik sa dating trabaho bilang mekaniko. Maliit man ang sahod, pero nagpapasalamat siya dahil meron siyang binalikang trabaho. Pagdating sa bahay ay naabutan niyang mag-ina na parang nagbubulungan. Nagtaka pa siya nang biglang tumahimik ang dalawa. Ano bang pinag-uusapan niyo? Ano kasi, may nangyari sa likod. Kumunot ang noo ni Hilario. Kinutuban siya. Ha? Anong nangyari sa likod? Hindi ko alam kung may sumira ng punso sa likod o kusa lang nasira yun. Mabilis na tumayo si Hilario at pumunta sa likod bahay.
Nakita niyang sira at gumuho ang halos kalahati ng punso. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa paligid. Imposible namang may pumasok sa bakuran nila para lang sirain ang punso. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Pumunta siya sa bahay ng manggagamot na si Mang Nando. Kasalukuyan itong may hinihilot at may nakapila na magpapagamot. Matyaga siyang naghintay para matapos ang ginagawa ng matanda. Nang matapos ay sinabi niya ang nangyari. Sabay silang pumunta sa likod bahay. Pagkatapos kilatisin ang punso, ay nagsalita ang matanda. Walang ibang tao ang sumira ng punso. Mismong ang nakatira sa punso ang sumira sa sarili niyang tirahan. Malamang ay lumipat siya ng ibang bahay. Sigurado po ba kayo, Mang Nando? Oo naman. Habit na ng mga duwende ang magpalipat-lipat ng tirahan. Ipagdasal na lang natin na sana'y walang gumambala sa kanya kung saan man siya naroon para hindi maulit ang nangyari kagaya ng sa inyo. Sana tahimik ang lugar na nilipatan niya. Ipanatag mo na ang isip mo. Wala nang mangyayaring masama. Lumipas pa ang ilang araw, tuluyan ang nasira ang kalahati ng punso. Kusa yung gumuho at naging lupa na lang. Tinupad naman ni Hilario ang pangako na hindi na siya magsasabong pa. Kahit anong hikayat sa kanya ni Ferdy ay hindi na siya nito nakayag. Masaya na siyang sa trabaho at bahay lang umiikot ang buhay niya. Hindi na rin sila nag-aaway ng asawang si Rhea dahil nagtutulungan sila para makaipon. Malapit nang magkolehiyo ang anak nila, kaya kailangang magsipag sa trabaho. Ipinangako nila kay Benji na kahit ano ang mangyari, ay pagtatapusin nila ito sa pag-aaral. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At paki-comment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli! Mahangin naman sa loob ng sabungan pero tumatagaktak ang pawis ni Hilario ng mga